Mga kabady, nagbabalik Dr. Dodes. Mga kabady, ang topic na ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa warning shot. Kung saan, aalamin natin kung allowed ba na mag-warning shot ang isang police officer during police operation. Pero bago yan, alamin po muna natin kung ano-ano nga ba ang mga police operations ng ating mga kapulisan. Ayon sa kanilang PNP manual, kung saan nababasa natin sa kanilang revised Philippine National Police Operational Procedures Series of 2021, kung saan ito ang kanilang batayan ng mga kapulisan na dapat sundin habang sila ay nasa duty. No. Ito po ang mga police operations na nabanggit o nakasulat sa kanilang police manual. Ayon sa Section 1-2 of the revised PNP Operational Procedures 2021, ito ang mga categories ng police operations. Number 1, patrol operations. Number 2, law enforcement operations. Number 3, internal security operations. Number 4, public safety operations. Number 5, special police operations. At number 6, investigation operations. At yung pinakahuli, yung pang number 7 ay police community relations. Now, bigyan ko kayo ng konting concept. Ano-ano ba itong mga operations na ito na ginagawa ng ating mga kapulisan? Una, yung patrol operations. Ito po yung pinaka-basic na police function ng ating kapulisan, kung saan tinatawag ito na backbone of policing, kung saan makikita po natin sa kalsada ang mga pulis na nagpapatrolya, either naglalakad sa kalsada, gumagamit ng mobile patrol, or nagmumotor, kung saan ang ginagawa po nila ay tinatawag na police visibility. And that is number 1, police patrol operations. Number 2, ito yung law enforcement operations. Ano yon? From the word law enforcement. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po yung ating mga kapulisan ay nagsiserve ng warrant of arrest. Pwede ring implementation of search warrant at iba pang mga anti-criminality campaign such as anti-drug operations, anti-kidnapping operations, anti-carnapping operations, at iba pa. Yun po doon nakapaloob sa law enforcement operations. Number 3, itong tinatawag na ISO or Internal Security Operations. Ito po yung mga counter-terrorism maneuvers katulad nung nangyari sa Marawi, noong Marawi Siege, no? Or mga gera kontra o laban sa ating mga NPA, no? At iba pang mga ISO operations na apektado ang ating internal security dito sa Pilipinas. And that's number 3, no, na trabaho ng police. Number 4, public safety operations. So, ano ba itong public safety operations? Mga example ito yung mga search, rescue, and retrieval operations. Kung may mga bagyo o mga sakuna na nangyayari sa loob ng ating bansa, kasama ang police dyan. Yung mga hostage situation o yung mga civil disturbance management operations katulad ng mga rally, no? Yan po, no, nagsi-CDM yung ating mga kapulisan diyan. O itong nakaraan nating COVID-19 pandemic, kung saan naka-full blast lahat ng ating mga kapulisan sa pagpapatupad ng batas sa pagbabantay. O lahat ng uri ng operations na may kinalaman sa health hazard management. That is number 4. Number 5, itong tatawag nila na special police operations. At ano ba itong special police operations? Ito yung mga high-risk checkpoint operations like hot pursuit operations, no? May mga inahabol silang mga kriminal, no, while ongoing yung mga nangyayaring krimen sa isang lugar. Pwede silang mag-conduct ng mga road blocking operations, no? Kaya para masita, no, yung mga nakaalis na ng mga kriminal, no, doon sa crime scene.
itong mga police assistance in the implementation of order from the court or other quasi-judicial bodies. Yun po. At ito yung mga yung mga search, mga rescue to major and special events like SONA, no, yung State of the Nation address ng ating presidente. Parte po yan ng special police operations. Pwede rin yung mga aircraft hijacking operations kung nasa himpapawid, search and seizures of marine vessels kung nasa dagat, at iba pang mga operations na kailangan ng specialized training on that particular mission or purpose. And that is number 5, no, special police operations. Number 6 is investigative operations. Ano ba ito? Ito yung mga crime or incident investigations. Example ito yung mga crime, itong mga scene of the crime operations or SOCO, yung mga ginagawa nila. So that is part of the crime investigations. Or pwede ring mga administrative investigation sa hanay ng mga kapulisan kung saan ang purpose nito ay makapagsampa ng kasong kriminal o administratibo. So, parte yan ng investigative operations. At itong huli, yung Police Community Relations or tinatawag nating PCR. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Police Community Relations? No? Ang purpose nito is to strengthen collaboration with linkages with the community or to the public. Kasama sa trabaho ng mga naka-assign na PCR personnel ay itong tinatawag na 3 interrelated dimensions to accomplish the mission of the Philippine National Police related to PCR, like number 1, community affairs and development, number 2, public information, and number 3, information development operations. So yun po, no? So may 7 pong mga police operations na nakapaloob sa kanilang police manual, at marami pa dito, no, na marami pang mga ginagawa ang ating mga kapulisan na hindi ko pa na-discuss o nasabi dito sa ating napag-usapan ngayon. So alam nyo na ang mga ginagawa ng ating mga kapulisan, no? Marami pang mga police operations na hindi ko pa nabanggit dito, no? Pero napakaraming trabaho talaga ang ating mga kapulisan. Ngayon, balik tayo sa tanong. Allowed po ba ang isang police officer mag-warning shot during police operations? So, i-discuss po natin yan ngayon. Okay? So, dito sa nasabing Revised Philippine National Police Operational Procedures published in September 2021 under Chapter 2 or so-called Operational Guidelines. At doon sa Chapter 2, basahin nyo po yung Section 2-5 or the use of firearm during police operations. So ano po bang nakasulat dito sa Section 2-5 or the use of firearm during police operations? So dito sa 2.11, no, or the use of firearm when justified. Just take note the word justified. Okay? So the use of firearm is justified if the offender or the criminal offender possess an imminent danger of causing death or injury to the police officer or other persons. So klaro yun ha, na pwede magpaputok ng baril ang isang pulis kung saan nasa bingit siya ng kapahamakan na magresulta sa kanyang kamatayan o pinsala o kapahamakan ng ibang tao. Okay? So that is the justification. Okay, tuloy natin. The use of firearm is also justified under the doctrines of self-defense, defense of a relative, and defense of a stranger. Take note, tatlo po ito ha, tatlong doctrines po ito, no? Self-defense, self-defense, defense of the relative, and defense of a stranger. So ano po ba ang ibig sabihin ng self-defense? Nabanggit ko kanina
kung saan ang pulis ay nasa imminent danger na maaari siyang mamatay o mapinsala or injury, kaya pwede niyang gagamitin ang self-defense doctrine. Okay? So, ngayon, ano po ang ibig sabihin ng defense of a stranger? Ang correct example po nito ay kung saan makikita ng pulis sa kanyang dalawang mata na nasa bingit ng kamatayan o pinsala ang isang tao o ang biktima, katulad na lamang na nakikita niya sinasaksak ito o tinataga, nag-itak yung biktima. So gagamitin ngayon ng pulis ang doctrine of defense of a stranger. That is number 2. And number 3, pangatlo, ay defense of a relative. So ano po ba itong defense of a relative? Halimbawa, ang isang pulis ay umuwi sa kanyang bahay after ng kanyang trabaho. At pagdating niya sa bahay, ay nakita niya na ni-rape ang kanyang asawa o ang kanyang anak na babae, or sinasaksak, or sinaksak ng kapitbahay ang kanyang anak na lalaki. Doon po ay pwedeng gamitin ng pulis ang doctrine of defense of a relative. So very clear yun, yung tatlong doctrine na yan. Okay, tuloy tayo. Ang tatlong doctrine na ito ay pinapaliwanag ng husto sa ating revised Penal Code of the Philippines under Article 11, which is the justifying circumstances. In other words, justifying circumstance is there is a crime but there is no criminal. Okay? Understood? There is a crime but there is no criminal. Ganun lang kasimple. Ang justifying circumstances are doctrines of self-defense, defense of a relative, and defense of stranger. It is the state or necessity or fulfillment of duty or exercise of the right and obedience to superior order. Okay, tuloy natin. However, may condition kasi we are talking about warning shot ng isang police officer during police operations. Meron siyang condition. However, one who resorts to self-defense must face a real threat in his or her life, and the peril sought to be avoided must be actual, imminent, and real. Okay? So balikan natin ang doctrine of self-defense, kung saan may sinasabing kondisyon. Ano yung kondisyon na yon? Sa self-defense, dapat merong unlawful aggression on the part of the offender. O, ano ba itong unlawful aggression? No? Kasi sinabi ito, ang unlawful aggression daw sa self-defense must be present for self-defense to be considered as justifying circumstance. Yun po ang nakasulat. So, balikan natin, ano po ba ibig sabihin ng unlawful aggression? Unlawful aggression is an attack or threat that endangers one's life or personal safety. On the other hand, sa side ng police, wala siyang provocation o he has lack of sufficient provocation to the criminal. So, ibig sabihin, the person defending himself or themselves must not have provoked the attacker intentionally. So, magsisimula ang unlawful aggression doon sa offender, hindi po sa police. Kaya kung nag-provoke ang isang offender o isang criminal o isang suspect sa police na pwedeng magkaroon ng imminent danger sa parte ng police o sa ibang tao, that's the time pwede niya gamitin yung justifying circumstance, yung doctrine of self-defense. But in general rule, the police shall not use warning shots during police operations except mayroon naman condition. Ulitin ko general rule, the police shall not use warning
shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered and his or her life and limb is into imminent danger. Ano ba ibig sabihin ng outnumbered at saka overpowered? Pag sinasabing outnumbered, lamang ang bilang ng kalaban kaysa pulis o sa mga pulis. Halimbawa, 2 pulis versus 5 kalaban o 1 pulis versus 3 kalaban. Kaya nga, ang pulis ay body-body system. Hindi dapat naka-duty mag-isa ang isang pulis. Dapat may kasama siya lagi, no? Kasi nga, body-body. Kung saan, kung mag-isa lang siya sa duty, doon pa lang, outnumbered na siya. Just in case, ang kanyang kalaban, ang kanyang kriminal na umaatake sa isang pulis ay more than 1. Doon pa lang outnumbered na siya. So that is the very specific example of outnumbered. At ano naman ay ibig sabihin ng overpowered? Pag sinasabi natin overpowered, example at diretso natin sa example, no? Halimbawa, ang baril ng pulis ay 9mm caliber versus M16 rifle, no? Ng kalaban 5.56 mm. 'Di ba? Or ang kalaban ay AK-47 or 7.62 mm diameter ang bala, ang napakalaki nun, no? Doon pa lang ang pulis overpowered na. Ano na siya? Isang mahabang baril na AK-47 versus 9mm na hand carry lang. So doon pa lang, yun po ang pinaka basic example ng overpowered. Okay? Kaya ang sagot, mga kabady, pwede gumamit ng warning shot ang ating mga kapulisan base sa ating napag-usapan ngayon. Okay? So, salamat mga kabady. Iba na ang may alam. Bye!